Join hosts Xander Cayabyab of DZXL Radio and Kat Alibio, also known as Mami Julia of IFM Manila, as they launch the Good Stories podcast with a heartfelt introduction to what listeners can expect from this uplifting series. In this inaugural episode, Xander and Kat share their passion for sharing the daily good stories of Filipinos, places, events, and culture from all walks of life. Kat reflects on her own experiences of finding joy in the small acts of goodness around her, while Xander highlights the resilience and spirit of community that defines Filipino culture. Together, they set the stage for the diverse array of stories that will unfold in future episodes, promising listeners a journey filled with warmth, hope, and the transformative power of goodness. Tune in to this maiden episode and embark on a journey of discovery, connection, and positivity that will leave you feeling inspired to make a difference in your own corner of the world. Kuya Sander, let's go. Ayun. Bagong Naupo studio ka. na. Bagong studio? No, What? bagong bahay. Wow, bagong bili mo? Yes. Studio type. Studio type. May 10 bedrooms dyan. Ah, wow. Pili ka lang Oo kung nga. mag-overnight Tsaka iba-ibang ka. pangalan, mga sinagtala, gano'n. Charot lang. Pero pinag-usapan natin, 360X Studios. Yes, Ang itong ating, kanilang... prod. Rolling na ba tayo? Nakikita na nila? Oo, nakikita na Nakikita nila. nyo na? Ang ganda ng background namin. Ang Yabang, no? Oo. Perfect yung kulay. Yes. Pinagandaan niya ng ano. Pinaghandaan. Yung mga nakaharap natin ngayon na hindi nyo po nakikita. Basta mag-hi na lang kayo sa kanila. Ayan. Si Hi! May, si Thor, at si Amber. Shout out sa kanilang tatlo na kasama natin dito. Yung hindi pa tayo nag-i-intro, Ang may dami shoutout nating na sila. sinabi. Mas nauna pa silang nai-introduce. Kaya nga. But by the way, ako po si Kat Alibio, Kat Alibio, pero mas kilala ka namin as Mami Julia ng IFM. ng 93.9 IFM. Pero dito, sa podcast natin, Aha. mas gusto kong tawagin niyo po akong Kat. Kat. Yes. So parang mas personal ito, no? Yes. Alam mo kasi itong gagawin natin. Actually, feeling ko may idea na sila eh. Doon sa title pa lang natin na The Good Stories. Kasi pag-uusapan talaga natin yung mga good stories. Yung mga kwento na mapapa-feel good kayo. Oh. At talagang gusto ninyong gumawa din ng mabuti. And by the way, first time to na magkakaroon po ng collaboration ang FM At ang AM ng Yes. RMN Networks. Yes. Ako naman po si Xander Cayabyab ng DZXL 558 kHz sa kanilang mga talapihitan. ang lalim ng talapihitan. Pero prior to joining RMN, 15 years naman ako sa ABS-CBN as radio and TV reporter. Ilang taon ka na ba? Medyo masakit ka magsalita, Buti na lang hindi pa ako 15 years? pumipirma ng kontrata dito. We? Para hindi mabilang Oo. kung ano. 15 years? Oh, 15 years. Sa ABS? Sa ABS-CBN. Kumusta naman doon? Yung Since 15 years? 2005, malaki talaga yung growth. Talaga? Kasi nagsimula naman ako as production assistant, tapos researcher, tapos nung nangailangan sila ng field reporter, sinabak na nila ako. Wow! Ang galing. Oo nga. May career development. Tapos ngayon naman, sa DZXL naman, news anchor naman, may sarili tayong programa. Wait lang Same ha. din sa'yo. Oo. Pero yung news anchor, main. Oo, News mainstay. anchor. Oo, gamit. Tsaka first time ko Talaga. nakita yung picture ko sa sa flyers. Oo, yung mga pinamimigay diba? natin. Na ano talaga. Kami naman sa IFM, or ako naman sa IFM, every 6 to 9 ng umaga, ako mapapakinggan doon. Oo. Kasama mo si... Gumigising. Oo. Gumigising sa umaga. Si Papi Bonjing. Ayan. So, Yan. ang energy ninyo ay sobrang taas. Yes. May reason yon. Hopefully, yung energy mo ay matapatan ko naman dito sa ating podcast. Well, huwag ka mag-alala kasi hindi naman natin kailangan yung energy na yun. Yes, kasi may reason yon. Kung bakit yung mga DJ sa umaga, bakit po ganun sila? May ingay. Galit na galit. Hindi, okay lang naman. Kasi, Hindi kasi morning, para magising yung tao, yung bumabiyahe, nasa palengke, nag-aasikaso sa bahay, yun yung reason.
sa totoo lang, hindi po madali. Hindi po madali. Ang pagiging DJ. Yes, but ano siya, parang required siya na vibe in the morning. Ganun siya. Oo, pero hindi naman ibig sabihin, kapag DJ ka ba, kailangan magaling kang tumawa? Alam, ganun. Depende rin sa Parang program depende rin sa program tsaka sa time slot, di ba? Yes, exactly. Kasi sa AM naman, Hindi ka naman din pwedeng sobrang comic. Parang kailangan din naman, depende rin naman sa program. Depende rin sa program. Pagka nasa news program ka, syempre, yes. parang dapat may kaunti namang kredibilidad. Ayan. Oo, kasi AM nga. But enough of our radio life kasi nandito tayo ngayon para sa Ating bagong-bagong podcast Yes. na tatawagin mong The Good Stories. The Good Stories. So, pwedeng TGS. Yes, yan. The Good TGS. Stories. Tama, TGS. So, pwede ba namin po kayong tawagin na mga ka-TGS? Oo, ka-TGS or mga good people. Wow! The good people. The good Ayan. people. TGP. Ang taray. Iba yun. TGP. Pabili po. Sa lagnat. Charot lang. Hindi lagnat. The good people. Oo, hindi lagnat yung aalisin natin dito. Based sa title, The Good Stories, ano yung parang Ibibida in-store? natin? Ang ibibida natin dito ay mga good stories. Doon pa lang sa title, pag-uusapan natin yung mga magagandang kwento na sana ay may mapulot yung ating mga ka-TGS, mga good people, 'di ba? So, na aral. May advocacy tayo dito sa program natin. Magiging platform siya parang to magnify yun namang stories ng mga kababayan natin, friendships natin. Exactly. Na may magandang story. Nakakpupulutan natin ang aral. Oo, tapos mag-i-inspire din sa iba. Yes. Na gumawa rin nung kagaya ng ginawa nilang good story na yun. Yes. Parang makaka-impluwensya sa kanila. 'Di ba? Makagawa ng mabuti. Yes. Kami po ang yung tagapaghatid ng good story. So para siyang para siyang catalyst nga. Wow! Ay, grabe naman talaga sa catalyst. Oo. Para makapag-inspire din. Good stories ng iba't ibang mga tao, not necessarily na parang CEO ng company or parang all walks of life. All walks of life. Okay. Lahat welcome dito sa atin. Okay. Ano man ang pinagdadaanan mo, feeling mo successful ka na, feeling mo malayong-malayo ka pa, welcome na welcome ka dito sa ating podcast. At pakikinggan namin ang kwento mo at gagawin nating good yan. Pati yung pakiramdam mo, good yan. Advokasya natin ang mapaganda yung pakiramdam nila, ma-inspire sila, ma-impluwensyahan sila to feel good and do good. Do good na rin. Kasi Diba? parang Diba ganun yun? magre-reverberate siya. Yes. Parang di ba pag naghagis ka nga raw ng bato sa isang yung sa isang silent water, parang halimbawa sapa, di ba parang nagre-ripple effect siya. Yes. So parang magkakalat yung good deed mo sa iba. And kung may alam kayo na ganung kwento, welcome na welcome po yan sa ating podcast. Ayan. Meron ho kaming mga socials. Hanapin nyo lang po sa Instagram, Facebook, and YouTube na rin yung 360X Studios. Pwede silang mag-comment o kaya magpadala ng PM. Yan, kung meron kayong good stories. Pero ngayon, bilang first episode natin, naman, tayo muna bibida. Ah, Diba? Anong Siyempre- baon mong good story? ang baon kong good story Ngayon, Ngayon? na masishare mo sa mga nakikinig sa atin na pwede nilang kapulutan ng aral. ang lagi ko lang naiisip lagi, yung naging coverage ko before, pre-pandemic pa, sa Cagayan province. Okay. Meron kaming na-meet doon na isang local, si Sir Herson Raquinho. Ano siya, typical civilian lang. Doon sa Cagayan. Oo, sa Cagayan na hindi naman din, wala rin actually. Paano wala rin? Wala. Kumbaga, Walang trabaho ba? Meron naman, pero ibig sabihin hindi mayaman. Hindi mayaman, pero okay. meron siya syempre yung mga kakilala na hinihingan... Privileged. Privileged. Na hinihingan niya ng donation ng mga school supplies. Hindi pera ang hinihingi niya. School supplies. School supplies. So parang ang tinawag niya yung project niya na Project Lapis. Parang alam ko na to. So parang lapis lang ng yung mga the usual na lapis, school supply ballpen, nga, school supplies, notebook. Tapos dinadala niya dun sa mga liblib na bundok
sa lugar. Cagayan Province. And Ang sa galing mga naman. malamang sa mga katabing probinsya rin kung kaya niyang bumiyahe. Alam mo, kung ako siguro yung isa sa mga bata doon, sa bundok na liblib, Oo. na pupuntahan, ang tingin ko sa kanya hero. Oo, para siyang No? angel. Oo. Na parang, ay, dadating na naman si Sir Herson. Yan, Parang gano'n. oo. Tapos minsan nagkakaroon din sila ng parang mga book reading activities. Ang medyo challenging lang dun sa part niya, yung pinupuntahan niya, medyo may mga conflict. Oh. Yung mga may Oo. conflict na mga Areas. na hindi ligtas. Pero para, nakikipag-coordinate naman siya halimbawa sa mga sa police. PNP, sa talaga. AFP, Very para makaakyat siya doon. Ang ganda nga. Nakaka-inspire nga yung kwento Na niya. parang, di ba, kahit walang-wala ka naman, Yes. pero may capacity siya na tumulong, gagawa niya ng paraan. Alam mo, lalo siyang ibe-bless. Kasi naniniwala ako sa ganyan, mga ka-TGS, Kuya Sander. Naniniwala ako na ang isang tao, kapag ka bukas palad, tsaka kusang loob na tumutulong, sila yung pagpapalain. Ngayon, siguro sa sinasabi mo na hindi pa siya ganun ka-successful Kasi, or hindi naman siya mayaman. Oo, baka ngayon kasi Pero, nanghihingi pa lang din siya ng mga school supplies. Baka, pero aabangan ko yung kwento niya. Aabangan ko yung kwento niya. Feeling ko may magandang plot twist si Lord sa buhay niya. Kasi, di ba? malay mo makapagtayo siya ng paggawaan ng lapis. Kaya nga, di ba? Or school talaga mismo. Oo nga. Ang pangit ng suggestion ko. Paggawa ng lapis. Business Oo, man. malay mo makapagtayo siya ng school. School. Or kahit library lang muna. Yung ganon, na talagang may impact talaga din sa mga bata. Malay mo someday maging guest natin siya dito. At someday, makilala diba? natin siya, no? Yung mga ganyan. Mga ganyang Ganun kwento. sample. Oo. Na mapapa-realize sa atin na hindi nyo po kailangan ng malaking yaman para tumulong. Yes. 'Di ba? What it takes para tumulong is a good heart. And yung will din niya siguro. Yes. Oo. Kapag ka may will ka talaga to help, you have this, your heart, kaya mo eh. Sinasabi nila, ay hindi ko kaya kasi wala naman akong pera. Hindi totoo. No? Kumbaga Kaya mo kapag gusto mo. Yes, at saka parang hindi naman siya nagsimula na isang buong province nila bibigyan niya ng paunti-unti. Unti-unti lang, parang isang Yes. barangay lang. Oo. Kung may ganung story akong na encounter, ano naman Sa akin. Oo, yung parang good story na baon ko. Oo, na encounter mo or na experience. Actually, madami, Kuya Sander. Madami. Kaya nga the good stories. Oo, di ba? may Kasi S. madami. Totoo yan. Plural. Marami tayong pag-uusapan. Kagabi lang, kausap ko yung best friend ko. So, siguro yung masishare ko ngayon, yung best friend ko. Yung best friend ko na naging dahilan kung bakit nasa radyo ako ngayon. Yung best friend ko na naniwala sa akin. Kaya nag-audition ako. Siya talaga nag-push sa akin, Kuya Sander. Noong napakinggan niya, may audition sa IFM. Sabi niya sa akin, alam mo, pwede ka maging DJ. Second year college pa lang kami noon. So sabi ko, Tsaka di ba kadalasan ang mga nagiging DJ, ang kinukuha yung mga graduate na. Yes, graduate na. So talagang inaano niya ako. Sabi ko, hindi ko naman alam yan eh, yung Atlanta Center. Kasi yun yung studio ng IFM. Tapos sabi ko, wala akong pera. Tapos sinamahan niya talaga ako. Teka lang, bago mo siya ikwento. Yes. Nung college ka ba, parang naisip mo na parang, ay hindi, magiging Mami Julia ako ng IFM? Hindi talaga, maniwala po kayo sa akin, hindi talaga. Si Kat Alibio talaga kasi, mga ka-TGS. TGS? Isla girl ako, in the city. Isla girl in the city Yes, kasi sa island. Galing akong Bantayan Island, Cebu. Sa Cebu. Hindi pa ako Yes. nakapunta. Hello. Oo. Maayong pagpaminaw sa tanan, nga nagapaminaw sa aton. Mayong buntag, daghang salamat. Oo. Buntag talaga. Kahit paano paggabi nila Paano ba napakinggan? paggabi? Mga higala, maayong gabi, kaninyong tanan. Ayan, maayong gabi. Oo. Isla girl ako in the city. Kasi galing ako ng isla. At sa tinagal-tagal ko dito, mapapansin mo talagang, oo nga, isla girl. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin ako pumuputi. Yan ba ang natural? Char. Oo, pero pero white ito sand talaga. sa Cebu, di ba? Parang may white sand Meron, kayo sa Cebu. yes. Kahit sa isla namin. Oo. Pero going back ko yung Sander, nung nasa isla pa ako, up to 14 years old siguro ako nun, hindi ko talaga na-imagine na someday mapapakinggan ako sa radyo. Di talaga. Anong dream mo that time? Before, makapagtapos lang ako ng pag-aaral, makahanap lang ako ng work siguro sa publication, or siguro... Parang 8 to 5 hour job. Yes, totoo yan. Or, very in demand kasi sa call center.
And I've heard na baka mas mataas. malaki ang sweldo. Kaya yun yung nilulook forward ko before. Baka kasi syempre yung buhay sa probinsya, especially in the island, baka parang laid back. Yes, kayo ba dito? Okay. Dito pag wala kang trabaho, puro Hindi, nung bata ka. dakdak. Nung bata ka ba? Ay, hindi. Imagine mo na ba na magiging newscaster ka? Kasi, Hindi rin naman. Diba? Pero syempre, di ba parang kung nandito ka sa Metro Manila, ang goal mo is parang mag-nurse ka, mag-doktor ka. ganon. Di ba parang ganon? Mataas. Oh. Kaya lang sabi ko, at that time, hindi rin naman namin kaya yung ganon. tuition fee. So, Yung parang ganon. public school ka. Parang ganon. So, public school ka ba? PUP, Polytechnic University of the Philippines. State Graduate University. of, Matalino. Ay, hindi Ito naman. naman sinasabi Hindi ko naman. Kaya kinakabahan ako eh. So parang part na lang din ng giving back, nagtuturo din ako ngayon sa PUP ng journalism din. What a good story. Good story, di ba? Ayos. Pero parang ang daming good stories din talaga, no, sa PUP. Yung mga student doon, tapos naging successful. Ang dami kong mga kilala. Kasi karamihan sa kanila wala rin namang pambayad ng Tuition. tuition. Oo. Pero totoo yun, no? Ang dami nating mga, sabi nga nila, yung mga nagsasucceed daw talaga sa life, ito daw yung mga karanas daw talaga ng hirap. Pero alam mo, siguro may magandang nagawa rin talaga ako sa buhay ko noon. Char! Buhat ba Kasi ko? hindi kasi di Kasi ba parang binigyan ako ng mas malaking blessing. Di ba? At isa sa unang blessing na ibinigay sa iyo si best friend. Si best friend. Gusto mo bang pangalanan? Yung best friend ko ay si Joselito Natividad. Hi po Sir Joe. Wow. Joe ba? Anong nickname niya? Nat lang. Nat. Nat pala. Ang layo. Yes, Oo. Nat. Si Nat. Si Nat, naging best friend ko siya, Kuya Sander. Kung bakit gustong-gusto ko yung story niya, at naalala ko ngayon, na gusto kong i-share kasi nga magkausap lang kami kagabi. Ngayon kasi, nag-aaral siya ulit. Yes. Masteral. Nag-aaral siya ng law. Kasi alam mo yung classmate na maaral, very GC, grade conscious, yun siya. Yes. So, akala niya kasi matalino ko. So, Kaya kanya kinaibigan. kailangan niya kaibigan. Tapos ako kinaibigan ko rin siya kasi, magaling to mag-aral. Mukhang mapapakinabangan natin to. Hindi, mapapakinabangan in a way na mai-inspire ka rin sa kanyang para mag-aral. Sa malaking network din siya nagtatrabaho, kung saan din siya nag-OJT. Inabsorb na siya. Yes, inabsorb siya. Nagtatrabaho siya, tapos nag-aaral siya. Kung bakit ko siya naisip na good story, kasi parang, alam mo yung kapag ka gusto mo, may paraan talaga. Kapag ka may pangarap ka, at gusto mo talaga siyang maabot, And parang, unti-untiin mo. ang nakikita ko rin, parang it's good na may someone to push ikaw sa kung saan mo dapat, yung parang magpapalakas ng loob Naniwala. mo. Naniwala. Sa akin, ganun yung story ko. For Nat, ako naniniwala ako na yung paniniwala niya sa sarili niya. And sa tingin ko, ang maganda rin doon, hindi lang niya sinasarili yung kagustuhan. Yes. No, na parang mag-succeed. Parang i-inspire din niya yung iba. And yun yung ginawa niya sa'yo. Siguro kung wala si Sir Nat, wala kaming Mami Julia sa IFM at Kat Alibio dito sa The Good Stories. Alam mo, lagi kong sinasabi yun sa kanya. Pero sinasabi niya, hindi yan, dahil yan sa'yo. Lagi niya sinasabi. Ayaw niya i-credit, no? Ayaw niya. Super Seryoso. humble. Ilan taon ayaw na siya niya. ngayon? Kung more or less? More or less. Mga 30. 20 plus 20. lang. Late 20. 29. Late 20, 29.5. And yung mga ganyang mga stories, ang aabangan natin. Yes, kasi yun yung mga i-feature natin na stories dito sa ating podcast channel. Kaya abangan nyo po yan, mga ka-TGS. And meron tayo dito mga questions. Syempre mula sa ating mga groupmates. Groupmates! Madali lang bang sagutin? Sana. O ikaw muna ang bumunot? Ano to? Ano tong questions na to? Ano tong questions na to? Secret. Ay, secret daw. Baka Kamamaya, sino pang first boyfriend niyo? Ay, ganun. Ilalagyan natin parang lutuan ng french fries na. Pwede. I guess ano siya. Galing kay Ma'am Erica Canoy. At tungkol siya sa sa program, of course, sa podcast natin. Okay, nabahan naman ako. Yes, katulad na ito. Can you recall a specific instance when you experienced an act of kindness that significantly influenced your outlook and positively shaped your day? Your day talaga. Walang your Tagalog. life. Walang Tagalog. Sabi lang. dito, Joke lang. dumugo yung ilong ko. So, ikaw meron ka ba yung parang in a day, nagbago yung araw mo?
because of this person or because of this act of kindness. In a day-to-day basis, siguro yung mga ngiti na makakasalubong mo. Sa office ba yan? Sa office, sa daan, kasama Ba't ganyan sa bahay. Ba't ganyan sa inyo? Bakit sa amin parang iba? Bakit? Wala bang numingiti? Hindi, joke lang. Kung mababait mga taga-DZXL. Oo. Siguro Seryoso yun, lang kami yung kasi mga nasa news kami. Oo. Siguro yun yung mga act of kindness na simple lang siya. Yung pagngiti, diba? Simple lang siya pero nakakaano siya, nakaka-feel good siya, nakaka-good vibe siya Nakaka-uplift. to start a day. Pero if in life naman, sa family kasi namin, meron kaming tito na umangat sila sa buhay. Gusto mong mention yung name? Yes, si Tata Gigi. Yan. Gigi. Hindi, ano nga, palayo niya sa nickname amin. niya. Si Tatay, baka maiyak po ako. Okay lang. Hindi, totoo niyang pangalan is Miguel Apawan Senior. Tsuhin ko yan, kapatid ng nanay ko. Magkambal yan sila. Oh, May kakambal siya. Okay. And then, alam mo, Kuya Sander, siya yung umangat sa kanila magkakapatid, 10 magkakapatid. And what I like about him, about his story is, nung umangat siya, bilang panganay, hindi niya kinalimutan yung mga kapatid niya. Oh, paano? Nag-provide? Ganon? Hindi. Tinulungan niya yung mga anak ng kapatid niya para makapag-aral. Okay, so Siya yung nagpaaral. pamangkin. Pinaaral Yes. niya yung mga pamangkin niya. Pinaaral yung kuya ko. Oh, okay, okay. Yes. So parang ang galing kasi nung panahon na yon na parang sila yung umaangat. Inangat din nila kami. Yung ganyan. Yung nung una nung bata ko, ang nakikita ko lang si Tata Gigi, napaka-stricto niya. Masungit? Oo, yung parang natatakot ka mukha pa lang niya, parang napaluhod ako sa asin noon. Dahil hindi lang ako uminom ng gatas. Talagang Parang disciplinarian. disiplinang probinsya. Yes, yung batas militar. Batas militar, oo. Pero nung lumalaki na ako, eto na, na-realize ko. Inabutan tayo ng... Hindi, baka daw kasi umiyak Ready ka. na. Hindi, akala Hindi. ko kaya nila nilalagay yung tissue kasi malangis na yung Mukha natin. Oo, hindi pala. Pero ako talaga, parang siguro, napakalaking impluensya niya sa life ko. Number 1 is, naniwala talaga ako sa education. Yung ganyan, yung magagawa ng education, yung pamana niya bilang tsuhin namin sa aming mga pamangkin niya sa edukasyon, na education is something talaga na hindi mananakaw sa atin, hindi makukuha sa atin. Para siyang intangible na kayamanan. Na magiging weapon natin. Nakadepende na lang sa atin kung paano natin dadalhin yung sarili natin, paano natin gagamitin yung weapon na binigay sa atin. Sinasabi nga nila, sa eskwelahan daw kasi, ang kinukuha kasi natin dyan, yung disiplina. Diba? Yung disiplina, nagigising ka, mag-aayos ka, gagawa ka ng assignment, mag-aaral ka, i-manage mo yung time mo. Hindi talaga necessarily yung 1+1. Hindi talaga. Number 2, ang nagustuhan ko sa kanya, nakita ko sa kanya, napaka-selfless niya bilang kapatid. Napipiling ko na nakuha ko rin. Na parang pagka yung mga kapatid ko ang nangailangan, bilang ako ang meron, tutulungan mo. hindi ako magdadalawang isip na bigyan yung kapatid ko. Yung ganyan. Yun yung nakita ko kasi, yun yung kinalakihan ko, Kuya Sander. Yung parang na-realize ko na lang na ang good na influence, ang good ng story, ang good na example ng tito ko sa amin. Pero nasa sayo kasi talaga yun. Yes. 'Di ba? Minsan nga kahit walang oportunidad, ginagawa ng paraan. Ikaw ang gumawa ng oportunidad. Sinasabi nga nila, kapag paano yun, anong gagawin ko pagka wala akong makita sa tunnel ng light, ang dilim-dilim. Ikaw gumawa ng light. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ang dami na nating good stories, ha? Yes. Nakakatatlo na tayo, ha? At marami pa silang aabangan. And hopefully next episode, meron na tayong makakausap na mga, mag-share naman din ng kanilang good stories ng mga guests natin. Oo. Ay, maraming salamat pala sa mga ano ninyo, ha? Ah, Mga question. Mga groupmates. Oh, ito. Good groupmates natin. Mga Thank GGS. you. Yes. Can I submit my own story or suggest a topic for the podcast? Yes. Oo, ayan. Pwede. Binanggit natin kanina na, actually, kayo po ang bida rito talaga. No? Correct. Kami ay taga... Moderator lang. Moderator talaga. Lagyan mo ng good. Debate. Good moderator. DGM. Yes. So,
pwede ho kayong mag-follow sa ating social media accounts na 360X Studios. Sa IG po yan at sa YouTube and Facebook. Yes. Para po, pwede kayong mag-DM doon or mag-PM. Direct message or PM kung anong... PM2. Bakit may PM2? Hindi, ano yun? Manok yun. Hala. Nagsasabong ka ba? Hindi. Ano yan? Sa balita? Inihaw na manok. Ay, sus Yun yung Mariosep. code. Ano ba PM naman 2.5 yan? pagka Kuya maanghang. Sander, only rice. Yung pala yun. Yun. Pero So, yes po, pwede po kayong magpasa, mag-submit ng mga good stories po ninyo na sa tingin ninyo ay may magandang impact. Yan. Di ba? Yung makaka-inspire din sa mga Yes. ka-TGS natin. Hindi nyo po kailangan maging kilalang tao. Correct. Di ba? No? Tsaka yun lang, kahit mga simple lang nga, di ba? Oo. Kasi sometimes yung mga simpleng bagay, yung may malaking impact. Oo. Di ba? Actually, kahit nga hindi pa sila super successful Yes. pero nandun sila sa path na Yes. tamang tinatahak nila. At naniniwala po kayo sa inyong mga sarili. Oo. At alam po ninyo, kasi sometimes yun ang kailangan natin yung power na magpapamove sa atin to continue, to achieve something in life. Matatagpuan niyo po yan dito sa ating podcast channel at kami po ang inyong tagapaghatid ng Yan, good ng stories. good stories. So parang tayo yung Nat. Ano yun? Tayo si Nat. Okay. Na taga-push. Oo. Di ba? Parang tayo si Nat Yes. na magpupush sa mga ka-TGS natin, sa ating good people. Yes. Na ipagpatuloy yung good deeds nila. Yes. Alam mo, magandang ano yan na. Ang ganda ng mga questions niyo, Ang ganda ng metaphor na yan na. Oo. Ito pa, next question. Ako na bumunot para sa'yo. Okay, thank you. Ano kaya ito? Mhm. Ito naman, what sets the good stories apart from the other feel-good podcasts? Mahirap na tanong. Kasi ang dami naman na rin nagpa-podcast. Marami na din naman. Oo. Pero yun nga ang katulad ng sinasabi namin kanina, mga ka-TGS, mga good people, ay ang ibibida natin dito ay mga kwento Yan, ng kayo mga po. simpleng all walks of life. Yes. Ibibida natin. 'Di ba? Kung may napatunayan ka na, Oo. malayo Actually, na o or malayo pa. Malayo pa, pwede rin. Pwedeng-pwede dito sa programa natin. And alam mo, kailangan talaga natin ng mga ganitong klaseng content. Sa social media ngayon Super negative na kasi. Toxic, no? Oo, toxic. Mm-mm. Actually, yung iba rin, napansin ko, kaya hindi na masyadong nakikinig sa radyo, hindi na nanonood masyado ng balita. Because tumataas daw yung presyon. Oo parang yung nangyayari sa society natin kasi talagang hindi naman tayo, alam mo yun, kahit sabi mo pang, hindi, Christian country tayo. Yes, Diba, parang Catholic country, hindi mo rin masabi kasi. Totoo. Parang ang dami talagang nangyayaring mga negative. Madami. Kaya nga din, di ba, siguro, nag-click talaga din sa mga tao yung Facebook. Kasi you can be you sa Facebook. Kaso, yun lang. Excuse me po ulit may negative, Sorry. yung pagbigay mo, epekto yan na kinain mo kanina. Yes. Oo. Salamat sa ating The Good Lunch. The Hatid sa Good atin ng The Good Stories team. Thank you very Salamat much. ng marami. And Oo. hopefully, madagdagan na rin yung mga nagpapadala ng food next time. Oh, wow. Wow. Yung asawa ko baka magpadala sa susunod. Nagluluto ba siya? Oo, nagluluto siya. Ang sarap ng sisig ng asawa ko. Sisig. Kanina pastil yung pinag-uusapan natin. Ngayon sisig naman. Over Ikaw lunch, naman ang diba? bumunot Ako para naman sa ba? akin. Oo. Sige, ako naman ang bubunot. Kala mo naman napakahirap ng mga tanong. Yes. Sige, anong question? The question is, what are the platforms where I can find the good stories? Actually, nasagot na natin kanina. Yes, Instagram, YouTube, Spotify, Facebook. Yan, mga ka-TGS. Hanapin nyo lamang po 360X Studios. Ayan. Yan. Madali naman hanapin, 360X. Studios. Ito po yun. Di ba? At saka mali mo, someday lalabas din tayo. Depende. Yes. Kasi baka mamaya meron tayong nag-email or nagpadala ng Tapos kanilang gusto niyo message. puntahan natin. Oo, na parang taga-Bantayan Island pala. Ay, akala ko Japan. Kapag bakasyon na sana ako ng Japan. Taga-Thailand. Oo. Tapos in-invite tayo. Oo. Pero KKB daw.
Ang hirap naman, no? Wala At bang... saka KKG pala. Ano Kanya-kanyang gastos. KKG. Pass pala, pass. Last naman na ito. Last Okay, na. sige. Okay, last na. In fairness, prepared yung team natin for our first episode. Mga gusto po ninyong malaman dito sa ating podcast channel. Oo, alam mo sa sobrang daldal natin. Yes. Nasagot na natin yung mga tanong. Talaga? Sabi niya, does the Good Stories podcast feature guest interviews? Yes, the answer for that is yes. Kayo po ang bida. Kung ikaw na nakikinig sa amin ngayon and you want to inspire Others. Yes. With your stories. ang advokasya natin ay advokasya niya rin. Yes. Welcome na welcome ka dito sa ating podcast channel. Or kung hindi naman ikaw, O baka may kakilala ka. friend, Oo. katrabaho, someone in your circle, Or baka siya yung naging parang beneficiary. benefactor. Oo, parang kung siya yung naging natulungan. Natulungan. Beneficiary nga. O na-inspire. Di ba? Pwede. Pwede na rin sila. Kasi natatawa ko sa beneficiary. Kasi parang naging foundation. Kaya, ako naman benefactor. Diba? Basta yun, Alain mo yun. kung meron silang alam na magandang story Yes. to share, welcome na welcome sa atin. Welcome na welcome kayong lahat dito sa ating podcast. Abangan po ninyo sa susunod Na episode natin. Yes, kung sino ang ating magiging guest, ang makakasama, at kung anong kwento ang maibibigay niya sa atin, nakapupulutan natin ng magandang aral. Yes, at ng inspiration din. Yes, yung pahinga natin Yeah. sa magulong mundong ito. Di ba? I-follow niyo po kami sa aming mga social media, mga ka-TGS. Hanapin niyo lamang po ako sa Facebook, TikTok, and Instagram, DJ Mami Julia. Ayan, at ako naman po sa, ganun din, TikTok, X, Instagram, Facebook, Xander Kayabyab. May ex ka? Ilan? Oo. Ilan? Isa lang. Ay, we, loyal mo naman. Ano? Hindi. Sabi ko, hindi ko naiintindihan. Hindi, joke lang po. See you next time. Isang account lang na X, dating Twitter. Defensive. Iba na pala to. Oo, defensive. Thank you very much. Uy, bye-bye ha. Samahan nyo kami next time ha. Promise. Yes. Goodbye. Good people. Dalian natin kasi From our matraffic. good host. Buhat Good ko na host. naman. Tara na. Matraffic. Kaya. Tara na. Let's go. Mas maganda yung ano, maganda yung galawa. Nakakainis.